nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho. Klarong-klaro yan, Marbel, ha? Si VP Sara po ay hindi nagreklamo, Chief PNP Marbel. Hindi ito nakakaapekto. Lulusob at lulusob pa rin si VP Sara kahit binawasan mo ng security personnel. Okay? Bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas, hangad ko sana na matapos na ang usaping ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit na mahalaga kaysa aking proteksyon. Correct. VP Sara said na she want to put a stop on this issue kasi mas may mga mahalaga pang bagay na dapat tutukan ng gobyerno. Okay? Bakit kasi nag-iingay ka pa, Marbel? Nakakahiya ka sa totoo lang. Ha? Sabi pa ni VP Sara, subalit tila nakakatlong interview ka na. Oh? Imagine that one, nananahimik si VP Sara pero ikaw, pangatlong interview mo na sa media. Parang ikaw yung babae, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Ha? Subalit tila nakatatlong interview ka na patungkol sa akin. Sa isang banda, naiintindihan kita sapagkat natural lang sa mga nagsisinungaling na magkaroon ng sari-saring kwento at dahilan. Sapul ka dyan, Marbel. Oh, si VP Sara nang nagsabi na yan talaga ang ugali ng mga sinungaling. Paiba-iba yung mga tinatawag nating statement. Diba? Basta magsisinungaling ang isang tao, ha? Hindi mo na, malilimutan mo talaga kung ano yung una mong sinabi, kaya paiba-iba yung mga sinasabi. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara, hindi ako ang nagsabi niyan. Sapul ito. Oh. May tanong lang, Marbel, may nag-utos ba sa inyo dyan na patungkol dyan sa 75 police personnel na ililipat mo? Kunan mo ng ano? Nagtatanong lang kami, ha? Kasi hindi dapat ganyan eh. Mamaya, may explanation itong si Basti Duterte patungkol dyan na pwede mo naman kunin ang 75 security personnel sa iba't ibang probinsya. Bakit talaga ginagalaw mo ang mga security ni VP Sara? Diba? Oh, yan ang sabi ni Basti rin eh. Pero, hindi ko na maatim ang tuloy-tuloy na panlilin lang sa mga kababayan. Bakit ka ganyan, Marbel? Nagpapamedya ka, nililin lang mo ang taong bayan. Anong galit mo kay VP Sara? Oh, sasabihin mo naman, wala naman akong galit kay VP Sara, nagtatrabaho lang ako. Sinong may utos sa inyo? Diba? Ay, Marian Julian, maraming salamat po sa pakulay ng ating chatbox. Ayan, cheers to you. Marian Julian, maraming salamat po. Ayan, yung ating moderator, nagpakape na. Oh, sabi dito, uulitin ko. Sabi dito sa open letter ni VP Sara, ha? Uulitin ko. Wala akong problema sa pagbawi sa mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Linawin ni VP Sara, ha? Hindi yan nakakaapekto. Linawin niya. Wala siyang problema dyan. Pero, kaya kong magtrabaho ng walang security. Kaya niyang magtrabaho ng walang security. Ngunit, may problema ako sa mga kasinungalingang ipinahayag mo sa taong bayan, Chief PNP Marbel. Kasinungalingan. Itanim mo yan sa utak mo, Marbel. Provinces. Oh. Kaya nga, may VPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng lokal na pulis. Oh.
Naintindihan mo yun? Kasi ayaw po na ayaw po ni VP Sara at ang mga Duterte na madisturbo pa yung mga local na pulis. 'Di ba? Kasi kung pupunta ang vice presidente sa iba't ibang lugar tapos hihingi pa tayo ng security personnel, mga kapulisan dyan sa probinsya na yan, maaabala. Meron yung mga kanya-kanyang trabaho na dyan sa kanya-kanyang probinsya. Okay? Yan. Malinaw yan sa VPPD. Utak rin gamitin, Marbel. Pangatlo, we requested the office of the Vice President for a possible pull-out of... Si Marbel ang nagsabi nito, ha? Si Marbel ang nagsabi nito. We requested the office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region. And they agreed. And ayon kay VP Sara, nagsisinungaling ka na naman. Sa statement na ito, nagsisinungaling ka naman. Ito yung riskback ni VP Sara sa iyo, ha? Walang request na nangyari. Ano ka na ngayon? Walang request na nangyari. Englishin ko, ha, Marbel. There is no request. Ha? The Vice President is now talking to you. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Kawalang hiya talaga. Unprofessional yung proseso ninyo. Ganon lang. Para ka lang nakipag-usap ng barangay tanod. Ganon-ganon na lang. Diba? Hindi ko maintindihan. Bakit ganyan ang treatment nyo sa Vice Presidente? Ha? Sabi pa niya dito, hindi na kami nakipagtalo. Ito, ha, sabi ito ni VP Sara, hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Kasunod nito ay lumabas na ang relief order na inutos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Siyempre, si VP Sara bilang isang vice presidente, isusunod tayo sa batas. Di ba? Kasi ikaw naman ang batas, eh. Yan ang sabi ni VP Sara. Ito, pang-apat, sabi ni Marbel, ha? Tumingin kayo lahat sa number 4, para malaman ninyo. Number 4, ito yung sabi ni Marbel, we don't see any threat against the Vice President. So, ibig sabihin, para kay Marbel, wala daw threat itong si VP Sara bilang Vice Presidente. So, so you mean, Marbel, kinunan mo doon mo kinuha ang 75 police security personnel dahil alam mong safe lang si VP Sara? Ganun ba? Ganyan ba ang ugali ng isang chief PNP? Maghihintay ka pa ng nanganganib ang buhay kaya hayaan nyo yung ganyan. Hindi nanganganib yung buhay. Wala, kunin nyo lang Ganyan ba ang ating Hindi ba dapat tayo ay kahit walang threat or merong threat, dapat handa tayo lagi. Kay any time of the day, hindi natin yan malalaman. Look at si Abe. Remember, yung presidente ng Japan, it's an ordinary day. Nangangampanya siya. Look at what happened ni Abe. Kung paano siya nasyutay doon sa kanyang last na speech. Sablay ka doon, Marbel. Sablay ka. Hindi ko lang nga maintindihan bakit na chief PNP ka pa. Wala kang mga ganong mga pag-iisip. Wala. Ang kakapal ng mukha. I cannot believe na ito yung statement na nilabas niya. Hello, Mix Duhina. Hello po. Sabi niya, we don't see any threat against the Vice President. So we need to reduce the people. If they want more, then we will add. Okay, ikaw Chief PNP Marbel. Ha? Dahil itong statement mo na ito, ikaw mismo galing sa bibig mo, sabi mo, we don't see any threat.
Oh. Ngayon, ayaw nating mangyaring masama sa ating Vice Presidente. What if lang sa isang liblib na lugar na hindi natin mapredict yung pangyayari. Kung merong mangyaring masama sa ating Vice Presidente, sa Bisaya pa buyag simbako, ikaw yung maging may kasalanan. Ha? Dahil ba inutusan ka dito, Marvel? Nagtatanong kami. Dahil ba sa pamumulitiko mo? Sabi nga ni Duterte, huwag kayong pumasok dyan sa ano. Huwag niyong bahira ng pamumulitika yung trabaho niyo. Magserbisyo kayo, magtrabaho kayo bilang government official.